po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Ang anong ating paksa ngayon, kapatid na Jeriel? Ayan po, merong nagtatanong. Yan ang katanungan ngayon, kapatid na Ernie. Yeah, yan episode 151 na tayo, no? Ang kanilang tanong na inire-raise ay, who deserves our gratitude for all that we have achieved and accomplished together? Bakit ito kaya ang tanong ng ating mga kapatid? Hindi lang isang kapatid na nagtatanong ng ganyan, marami. Marami po, kasi alam nyo, sa kasalukuyang panahon, kapatid na Ernie, ang pupunahin po natin ay yung pinanggalingan at yung dati nating mga kasama na nanggaling sa tunay na iglesia, no, na tumalikod. Kasi yan ang aming pananampalataya. Hindi kami ang umalis, kayo po yung umalis. Iniwan ninyo ang anak na babae ng Sion, sumama kayo diyan sa leader na yan, na liko, yes, pwede naman magtagumpay di ba kapatid na Erneng? Ang Katolikismo nga, tagumpay na tagumpay. Mga Protestante, Mormon, tagumpay yan Hindi batayan yan ng pagiging sa Diyos. Ang batayan ng pagiging sa Diyos, sinusunod mo ba yung aral? Yung nakasulat sa Biblia. Kasi yan ang pinangangalandakan po nung mga dati nating kasama na sila daw ay tunay na iglesia kapag sila daw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo kung sa totoo lang, kapatid Ernie, pakikinggan din natin ngayong gabi at kung ano mang oras na sa inyo, yung pinahayag noon ni kapatid na Felix Manalo. Sino ba dapat na pasalamatan natin kapag tayo ay merong na-accomplish, meron tayong nagagawa sa kapwa, o meron tayong naitulong sa kapwa, o meron tayong nagawang kabanalan. Sa lahat ng ating accomplishment, sino dapat pasalamatan? Yan ang tanong. Yan yung itinatanong dito kapatid na Ernie. Tama. Yeah. Sino ang deserve ng gratitude? Kasi minsan pinapasalamatan natin yung hindi naman niya deserve Alam niyo ito, meron ako ipakikita. No? Siguro magandang maipakita natin ito kapatid na Ernie. Itong mga bagay na ito. Siguro isi-share natin sa kanila ito para meron silang mapanood kung ano yung ginagawa ng iglesia, no? Kung paano ba sila nagpapasalamat. Ito muna tayo sa isang meron muna akong isi-share. Ito, isi-share natin itong isang ito. Dali po Ito kapatid na Erning. Ito yung kanilang laging, ewan ko bakit sila nauwi dito Ayan, share. Nakikita niyo po ba itong sinishare ko? Yeah, hindi pa Wala pa, hindi pa lumilitaw. Ayan. Yan. Palakihin natin. Ayan. Thank you. Nakita niyo? Brother. Ayun yung pangalan. Ayoko bigkasin yung pangalan na yan kayo na lang ang magbasa. For the INC Giving Project. So, siya yung pinasalamatan doon sa ginawa nila. Lingap yata yan, kapatid na Ernie. Yeah. Una, nandiyan ba siya sa lingap? Ikalawa, yung ba ipinalingap galing sa bulsa niya o bulsa niyo? Sino ba nagbigay ng biyaya para tayo makalingap sa tao? Siya ba? Yun ang tanong. Di ba? Hindi. Pero tingnan nyo kung ano ang naging creation sa atin. Kung paano tayo nilikha ng mga maling pagtuturo. Ayan, tingnan nyo. Thank you. Kanino, sino pinag-thank youhan? Sino po ba nababasa nyo? Siya ang pinasalamatan, brother. Hindi ang Diyos Hindi, di ba? Ito pa meron pang isa. Hindi lang yan. Sabi nga, marami yan Hindi napapansin yan ng mga kaanib. Yeah, hindi. Pinapupuna po namin sa inyo. Tingnan nyo, ayan Dedication House of Worship. Thank you po. Sino na naman? Siya na naman. Pangalan ni Ng Chairman. kapilya. Parang siya yung bumili ng kapilya di ba?
Kaya alam nyo kami narito para pukawin kayo. Kung gusto nyo manatili kayo dyan sa pananampalataya nyo, hindi namin kayo nikayat umalis dyan. Pero at least, alisin nyo sa isipan ninyo yung maling paniniwala. Kasi magandang socialization yung iglesia eh. Ha? Isipin mo, kahit sa ka pumunta, meron kayong kongregasyon. Nagdadrive ka, kung nasa ano ka, tapos medyo gabi na, pwede kang kumatok doon sa kapila. Di ba magandang socializing yan? Pero, yun na, ang pahalagahan natin na yan po ang talagang dapat na gawin ng bawat ministro ng anumang relihiyon. Ituro na ang Diyos ang lahat na may kalooban sa mga nagaganap sa ating buhay. Kapatid na Erling. Tingnan niyo yan ha. Oh, thank you po. Ayan yun. Thank you po daw eh. Sino thank you raw? Ayan. Oh. Thank you po for our new house of worship. Palakihin na natin yan. Ayun, nabasa niyo ba? O ayan. Naku, nawala. Nawala. Nabura. So, ayan, yan ang isa sa mga bagay na dapat nating maintindihan, ano, na maraming mga bagay na nagaganap sa kanilang iglesia. Walang masama doon. Nakapagtayo kayo ng kapilya. Good, good. Di ba? Very good yun. Ito pala, ayan. O, ayan. Oh. Ayan, no? Yan, ang kanilang pinasalamatan po ay ang kanilang leader na para bang galing sa kanya ang ipinagpagawa ng kapilya nila, no? Sabi na, huwag niyo mamasamain, ano, kapatid na Ernie, huwag niyo mamasamain. Kami po pumupuna. Kasi noon pa, nakakahalata na kami. Parang ginigear up tayo na sumunod dito sa mga pinunong ito. Dapat ang tungkulin ng isang ministro, huwag niyong pasunurin sa inyong hulihan ang mga alagad. Yan yung bilin eh, di ba? Pinag-aralan natin sa ministeryo yan. Huwag niyong pasusunurin sa kayong pamilya, pinasusunod niyo ang mga kapatid sa hulihan ninyo. Tingnan niyo ngayon naging bunga. Nagtayo ng kapilya, sino pinasalamatan? Kayo. Oh. Nagkaroon ng paglilingap, tumulong sa kapwa, sino pinasalamatan? Oh, ikaw. O isipin mo yan? Sa'yo napunta eh. Ba't sumunod sa'yo? Oh, actually, nung nilapastangan mo, tinakwil mo ang mga kapatid mo at magulang mo, sino sinuportahan nila? Ikaw. Lason na lason ang isipan ng maraming tao, kapatid na Erning. Kaya, alam mo, pag kinikwento natin ito doon sa mga taga-sanlibutan, hindi sila makapaniwala. What? Religious leader, ginano ng magulang? Diba? Kapatid na Erning. Tama. Dito sa Tesalonica 5:18, sa unang Tesalonica 5:18, ang sabi rito, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ and Christ Yahushua or Jesus. Ito po ay talata na nagtuturo sa atin na kung mayroon sa lahat ng pagkakataon, ang dapat nating pasalamatan sa ating na-achieve ay ang Panginoon Diyos. Yeah. Tandaan natin, ang Diyos ay isang jealous God. Mhm. Diba? Isang silosong Diyos ang Panginoon Diyos na si Yahuwah. Kaya ang pagpapasalamat po natin ay dapat iukol sa Panginoon Diyos eh. Maging ang ating Panginoong Yahushua nang siya'y nasa lupa pa po, hindi siya naghanap ng kapurihan na siya ang papurihan. Ayaw niya ng ganun eh. Sapagkat naparito siya para bigyang kaluwalhatian, hindi ang kanyang sarili, kundi ang Panginoon Diyos. Kapatid na Jeriel, yan ang dapat natin gawin. Ngayon, katakataka ba yan, kapatid na Jeriel, kung sakali mang ating nakikita na mga tao ay nagpapasalamat sa iba't ibang nilikha ng Diyos imbis na ang Diyos? Mabuti siguro i-share natin itong Roma, Kapitulo 1, versikulo 21. Ating ipakashare nga natin yan sa natin. Ito. mabuti makita nila. Sabi nga, para makita po ninyo yung nakasulat. Ano? Ayan. Nababasa po ba ninyo? Yan, sa Roma, ayan sa 1:21. Mhm.
For even though they knew God as the Creator. So alam natin na ang tinutukoy niya si Yahuwah, di ba? Yeah. Ang kilala nila kapatid na Ening Kilala nila kung sino ang tunay na Diyos. Yung isang tunay na Diyos. Hindi nga lang nila alam yung pangalan kasi yun ang problema doon sa iglesia. Ayaw nilang tanggapin yung na may pangalan ng Diyos. No? For even though they knew God as the Creator, they did not honor Him as God or give thanks o nagpasalamat man for His wondrous creation sa mga ginawa niya. Di ba? On the contrary, they became worthless in their thinking. Worthless yung thinking na nila ngayon. Yeah. Godless with pointless reasonings. Naku, pointless pa yung reasoning. And silly speculations. And their foolish heart was darkened. Kasi nga tumalikod Yan ang nagaganap pag tumatalikod sa Diyos, kapatid na yan. Kapag ka ang mga lingkod ng Diyos sumunod sa likong leader, tumalikod sa Diyos, dumidilim ang kanyang puso. Sa halip na ang Diyos ang pasalamatan. Akala ko ba, dinedicate nyo sa Diyos yung kapilya? O di ba? Akala ko ba, lahat pinahihintulot ng Diyos? O edi siyempre, kapag nag-dedicate ka ng kapilya, kung meron kayo, actually, hindi mo naman dapat na ihandog na nga yung kapilya na yan. Dahil sabi ng Diyos, di siya tumatahan sa mga templong gawa ng kamay ng tao Kayo na yung templo. Pero sige, yan ang ginagawa nyo Gusto nyo lagi kayong may bahay sambahan O pagkatapos nung naitayo bahay sambahan, kanino nagpasalamat? Ayun, hindi ho kami gumagawa ng gulo. Pinupuna lang natin yung itinuturo at itinatanim sa utak natin. Ano po? Para magising tayo. Teka muna. Medyo, bakit ko ba pakikinggan tong leader na to? Di ba? Panay lang ang pasarap nito Ano katunayan? O isipin mo, yumaman, sa kanya lahat yan Yung property na yan, sa kanya lahat yan, whether you like it or not. Ano katunayan? Pwedeng ibenta sa stroke ng 10 yan. Di ba? Pwedeng ibenta, pwedeng ipagbili yan. At dito sa Amerika, ilan na yung ipinagbiling kapilya rito? Sabi, bibili daw ng mas maganda. Hindi, mas pangit yung binili. Punta kayo sa Colorado Springs. Yung binili, mas bulok. Natatawa nga yung mga Pilipino rin na mga Katoliko. Ba't yung binili yan? Kasi sila doon dumadalo, kapatid na Erning. So, natatawa sila sa anong klaseng liderato yan, di ba? Kasi nga, natalikod na, naligaw na madilim na. Akala nila maliwanag pa yung ginagawa nila. Akala nila tama pa. Mga kapatid, hindi ho kami nagmamayabang sa inyo, nagmamalaki o naninirang puri. Gumising tayo, mag-question tayo ngayon. Pagkatapos niyong questionin yan at Diyos niyo pa rin yan, go for it. Stay there. Pero at least, inyo pong siniyasat mabuti. Di ba? Kung ano yung itinuturo na yan. Kasi, Kaya kung ating itutuloy ang pagbabasa, kapatid na Jeriel, ayan nakasulat sa 22. Ayan claiming to be wise. Ayan. Di ba? Tuloy pa natin yan. Tignan natin. Claiming to be wise, they became fools. Akala nila kasi alam na alam nila yung Biblia. Lalo na yung mga programa ng mga ministro. Kung magsalita, Brad, parang siguradong sigurado. Ang sarap makaharap Lalo na kapag tinanong mo sa kanila yung mga hindi nila akalaing darating na katanungan. Naku, walang maisasagot isang tanong lang sino ang tagapamalang pangkalahatan na mababasa mo sa Biblia? Ang sasabihin niyan ako nakasulat doon, tagapamalang pangkalahatan, ang pananampalataya namin na nakasulat sa Biblia. Walang iba kundi si Santiago. Ay, ang galing mo naman. Paano naging tagapamalang pangkalahatan yun? Ako may mababasa ko sa iyo, pinagbigyan ng lahat ng kapamalaan. Pero hindi si Santiago. Panginoong Yahushua. Alam niyo kapatid na yan, maganda siguro basahin uli natin yan Ano sa palagay niyo? Ayan ituloy muna natin. Dahil sa dito, ayan claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory and majesty and excellence of the immortal God for an image worthless idols in the shape of mortal men.
Meron akong isang litrato noon na nakuha sa Facebook ano, hinahanap Mhm. ko hindi ko lang matagpuan, na nasunugan sila kapatid na Jeriel. Mhm. Ang kanyang hawak-hawak na ito lang ang wikang tangi kong nailigtas. Alam mo kung ano yon? Larawan ni chairman, Brad. Nako. Malaking larawan ni chairman. Nakita ko yan, nakita ko yan. Pwede Nakita niyo hanapin yan, i-Google ninyo, hanapin Alam niyo niyo yan. hindi tsismis ito, hindi ko lang makita do'n sa aking mga inipong mga litrato ano. At, doon mapapansin po ninyo na sila'y, inaatake nila ang Katolisismo, sa pamamagitan daw ng mga pagsamba ng mga Katoliko sa mga larawang inanyuan, yan ang wika ay paglapastangan sa Panginoon Diyos. Pero yung Roma na ginagamit nilang malimit, maging tayo noong tayo'y kasama pa natin sila, ay hindi lamang natupad sa iglesyang kinagisnan natin, yung iglesyang dala-dala ng mga Kastila, kapatid na Jeriel. Ang Aha. kanilang ipinupuna sa iba, nakikita na rin sa kanila. Mhm. Nakikita na sa kanila. Yeah. Isipin mo larawan po ni chairman, yun ang hawak-hawak niya, oh. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi nga, katulad ang wika ng shape ng mortal men. Hindi ba yung Mhm. litrato shape niya talaga Ayan. hindi man siya yon, larawan niya yon. Isipin mo Exactly. kung gaano ang naitanim nila at naipunla sa isipan maging sa atin nung tayo'y kasama pa nila 'no, hindi pa sila tumatalikod ano, ha? Nung kasama-kasama pa natin sila, maging tayo, may litrato tayo na binigay sa atin litrato niya, eh. Pinamigay ko na dun sa mga hipag ko, yeah, mm. Walang audio kapatid na Jeriel, wala kayong audio. Baka po yung inyong ano, baka po yung inyong Oh, ayan, ayos na. Kaya yun na nga, yun ang ating, napupunan 'no. Ngayon meron yata tayong ipi-play na pahayag ng kapatid na Felix Manalo na pinalabas nila sa Facebook. Siguro ating iparinig sa kanila at ayan, kung ano ang kanyang puna yan, kung sa mga sino-sino tao. pakinggan natin ito. Ito, pakinggan natin. Kayo ba'y biniyaya ng Diyos? Buhay kayo, masigla kayo, payapa kayo, ligtas kayo sa lahat ng patabag, sa lahat ng sakuna, ligtas kayo sa karamdaman, ligtas kayo sa lahat ng kapigatian, mga dalamhati kaapihan. Oh, Panginoon niyo pasasalamatan. Kayo kay Sampato, kayo kay Sampato. Kayo kay Giri Maria, pagkakatin yung salamat ko sa iyo. Walang salamat. Hindi mo naman ito. Pakinggan yung pag-ibig mo sa kayo, tirani. Kayo ba'y biniyaya ng Diyos? Buhay kayo, masigla kayo, payapa kayo, ligtas kayo sa lahat ng patabag, sa lahat ng sakuna, ligtas kayo sa karamdaman, ligtas kayo sa lahat ng kapigatian, mga dalamhati kaapihan. Oh, Panginoon niyo pasasalamatan. Kayo kay Sampato, kayo kay Sampato. Kay Giri Maria, Ayan, ayan, narinig ng buong mundo ngayon. Lalo na yung mga nakakaintindi ng Tagalog, ano. Yan po si kapatid na Felix Manalo. Sabi niya, kung kayo pinagpala, kung kayo biniyaya, sino ang pasasalamatan niyo? O yun, nasagot na yung ano, yung tinatanong ng mga kapatid. Sino ang deserve na pasalamatan natin? Who deserves our gratitude? Isa lang. Ang Diyos na nagbigay ng biyaya. Nakapagtayo ka ng bahay mo, salamat sa Diyos. O, di ba? Nagtayo ka ng kapilya, di umano, ayaw naman ng Diyos niyan. Eh, yung mga member, salamat po sa aming bagong kapilya. Kapatid na. Naku, ayun. Sabi nga, sino pa sasalamatan nyo? Si San Pedro? Eh, ayun, hindi na nga sila naniniwala niya sa mga santo, pero meron sila isang santo. Oh, sino yun? Si Santo Chairman. Yeah. Ayan. Ayan ka.
Kaya, gising, mga kaanib diyan sa organisasyon na yan. Iniwan na ninyo ang anak na babae ng Siyon. Kayo ang magbalik loob sa anak na babae ng Siyon. Huwag kayo sumama dyan. Naku, delikado yan. Nakita nyo? Mismo, ang kapatid na Felix Manalo, ang kinikilala nating isinugo sa mga panahon ito, hanggang doon sa siya'y mamatay. Isinugo para ilapit sa atin yung katwiran, para hindi na tayo sumamba sa larawan. Di ba? Oh. Si kapatid na Felix Manalo, ayan ang sabi, oh. Tinuturo niya, noong pang-umpisa, kung merong biyaya ang Diyos, Ang nangyari, kapatid na Jeriel, ay imbis na ang pasalamatan nga ay ang Panginoon Diyos, napunta na sa kanya. At yeah, saka hindi pwedeng hindi niya alam yun eh. Alam niya na ang dapat pasalamatan ay ang Diyos. Siguro nasanay na lang, ano, nakasanayan na lang niya na sige, tanggap ko na yan. Imbis na sawayin, hoy, huwag niyo akong pasalamatan. Sino ako para pasalamatan ninyo? Eh, yeah. tuwan-tuwa naman siya eh. Tuwan-tuwa siya eh. Kumaway pa nga eh. Di ba? Kumakaway-kaway pa eh. Oo. Ang sabi kanina, doon sa binasa natin, na sila ay nagpapanggap na mga marunong, pero ang totoo sila ay mga mangmang. Mhm. Pag sinabing mangmang, katumbas ng tanga, ano, tanga, hindi naman masama yung tanga, no? Sapagkat ibig sabihin ng tanga, kulang sa kaalaman. Kulang sa kaalaman. Opo. Ngayon, pagdating, may nasubaybayan tayo na nagteksto, no, mga kasamahan nila na tungkol sa diborsyo. Ito yung napag-usapan natin, kapatid na Jeriel, at Tama. para sa kanila, galit na galit daw ang Diyos diyan sa diborsyo. Pero ano masasabi natin diyan, kapatid na Jeriel? Alam mo ako, nung ministro pa, ito karanasan ko. Nung ako nakadistino dyan sa Washington. Seattle. Sa Seattle, sa Canada, sa Calgary, yung isang distrito yan. No? May mga kaso dyan na mga nagdiborsyo. Ang sabi noon, hindi na pwedeng mag-asawa. Tayo namang mga ministro doon sa lokal, sabihin natin, hindi pwedeng mag-asawa kapag diborsyado na. Kasi yun ang pananampalataya natin eh. Tama. Tapos, ang gagawin niyang mga tao niya, pupunta doon sa sentral. No? Ewan ko kung ano ginawa doon. Maya-maya may dala ng sulat, pinapayagang mag-asawa. Wow. Sabi ko nga, sige, pinayagan ka mag-asawa, pakasal ka sa iba, pero ako hindi kita ikakasal. Kasi pananampalataya ko, talagang bawal yung gagawin mo. Pananampalataya ko, ministro ako nun. So, kasal ka sa iba, pero hindi ako magkakasal. Hindi ako magiging bahagi, kahit na pinasya pa, hindi pasyahuan niya nung tagapamalang Pangkalatan. Kahit pa sino magpasya niya, brother. Ngayon, maliban na lang, kinausap tayo ng Diyos. Di ba? Yeah. Ayun, babaguhin ko yung pananampalataya ko. Pero kung hindi, kahit sino pa siya, hindi ko gagawin yun. Pero kapatid, na Erning, meron. Ito pa, na nakakatawa, ito. O edi, kinasal, pinayagan daw siya. Okay, pinayagan ka. Good. Para sa iyo. Pero wag mong sisihin yung nagpumayag sa Diyos pag nagalit ang Diyos sa iyo. Pero sabi ko naman. O pagkatapos, yung asawa niya dati, gusto rin magbalik loob doon sa iglesia. Mhm. Ha? Pinayagang magbalik loob, bagamat may asawa na rin iba. Okay? Pero may kasunduan, hindi sila pwedeng maging membro sa parehong lokal. So, Matindi ano yan. ba yun? Pagkaiba ba yung lokal ninyo? Magkakaiba ba yan? Iba ba yung Diyos ninyo doon sa kabilang lokal? Tsaka Diyos dito sa kabila? Dito sa kabila, payag. Doon sa kabila, hindi. Ano ba yan? Yan, kapatid na Erning, ang tinitindigan ng mga ministro. Tayo, na mga ministro noon kasama pa natin sila, no? Kayong say, kahit na idoktrina ninyo ng idoktrina yan, magkandala, igiti, sabi nga, ano yung tawag doon? Manggalaiti sa pagtuturo. Manggalaiti yung inyong mga leeg na yan, ano, sa pagtiteksto. Pag binago niyang kinatawag ninyong tagapamahala kuno na pangkalalahatan, mababago yung doktrina na yan.
Totoo, hindi. O, huwag tayo magsinungalingan. Tapos sasabihin nyo, karapatan niya yun. O, karapatan niya na baguhin. Kapatid Efric, karapatan niyang baguhin yung doktrina. Pwede pala yun. Ganun pala kakapangyarihan yan. Di ba? Kapatid Efric? Kaya yung pag-iisip na yon ay atin nang nakasanayan, kapatid na Jeriel. Kaya anuman ang problema sa iglesia nung tayo nandoon pa, dinadala natin yun sa pamamahala. At Yeah. saka yung pamamahala ay magpapasya. Yeah. Ngayon, yung kanilang mga pagpapasya katulad po ng diborsyo, nakasulat sa aklat ng Lumang Tipan, sabi ng Biblia, God hate divorce, no? Yeah. Pero nung panahon ni Moises, ay pumayag si Moises na gumawa ng isang kasulatan noon tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Asa kasi Moises, kapatid na Jeriel, ay 'di ba ang asawa niya si Sipora? Mhm. Ang alam ko diyan ay dinala din, ibinalik niya sa biyenan niya si Sipora eh. Yeah. At saka anong Eh, ginawa niya? ang totoo dyan, no? Si Sipora umuwi kay Jethro. Si Kay Jethro, Jethro sa kanyang biyenan ni Moises. oh, siguro pati yung anak niya kasama, yung si Gerson. Di ba? May anak Yeah. sa Gerson ng pangalan. So, yan. Pagkatapos si Moises, nag-asawa uli. Anong lahi? Ethiopia. Ayun nga, isasama natin. Sasama natin sa leksyon sa Sabado at saka sa Linggo para meron kayong konting kaalaman. Si Moises nag-asawa uli, no? Ethiopia, yan, kinwestiyon na siya ni Miriam tsaka ni Aaron. O alam na natin bukas sa pagsama. Yeah. Ibig sabihin, nakapag-asawa siya uli. No? So sa bagamat no, meron ng I hate divorce. Sabi na nga ng Diyos sa panahon ni Micah, ano? Sa panahon ni Moises, nag-issue siya ng divorce. Pero tandaan natin, sino ba nauna? Si Moises o si Micah? Si Moises eh. Oo, di ba? O sa makatwid, ang Diyos sabi niya, I hate divorce. Hindi naman niya sinabing, I forbid divorce. Ayaw lang niya. I hate Ayaw lang. ko He niya. hates. Ayaw niya kasi gusto niya buo pamilya. Di ba? Yeah, Pero gusto niya. sa bagong tipan, kinlaro yan ng Panginoon sa pagtuturo niya. Pwedeng mag-divorce o hindi pwedeng mag-divorce sa bagong tipan? Yan ang tanong. Yan ang tanong na Di ba? dapat na masagot natin sa Di ba? pamagitan Yan ng ang Biblia tanong na rin. dapat masagot. Aha. Di ba? Kaya sabi nga divorce. Sabi nga, ano yan, kapatid na Ernie, sige, ano pa kayo? Pakikita natin yung talata. Alam nyo, si Pablo ay isang apostol na may maraming isinulat sa Biblia, no? Pinapayagan ang maghiwalay kung dahil sa pakikiapid, kapatid na Jeriel. Nakasulat po yan, ano? At pero pagka ikaw ay humiwalay sa iyong asawa dahil sa iyong asawa may nakiapid, ay hindi ka pwedeng mag-asawa hangga't buhay pa yung asawa mo. Nakasulat yan Ito, sa aklat ng Roma, no? sa Mateo rin. Sa Mateo, mababasa Maging sa natin. Mateo, yeah. Sa Huwag Mateo natin papaghiwalay. basahin. No? Mateo. Sa Mateo 19:8-9. Yeah. Ito po, babasahin natin to. Teka muna. Pakita Hanapin po natin sa kanila. natin para maganda ang ating pagkakabasa. Ayan. Dali ho. 19. Eto. I-share ko na, kapatid na Erning. Mm-hmm. Ito pagpunawain nating mabuti. No? God hates divorce. Ayaw niya magdi-divorce. Sabi niya nga, pinapagsama ng Diyos, huwag papag-iwalayin ng sino mang tao eh. I hate that, sabi ng Diyos. Diba? Ano sinasabi niya eh. Ayan, nakikita niya daw po ba? Yeah, meron na. Ito, unawain natin. He said to them, ito si Yahushua nagsasalita eh. He said to them, Moses, because of the hardness of your heart, permitted you to divorce your wives. But from the beginning, it was not so. Ayaw ng Diyos nun. Hindi talaga ganun. Ayaw niya talaga. And I say to you, whoever divorces his wife, except, may exception. Yeah. For sexual immorality.
and marries another commits adultery, and whoever marries her who is divorced commits adultery. So, ang eksepsyon doon sa divorces, kung nag-commit ng immoralidad. Sino man sa dalawa, nag-commit ng immoralidad, pwede mag-divorce yan. Pero ano hindi pwedeng gawin? Yung mag-asawa ulit. Kaya yung tinuturo na, kaya bawal ng Diyos sa mag-divorce. Hindi niya sinabi yun. Sabi ng Diyos, I hate divorce. Hindi niya sinabi. Kasi nga merong kababalian sa divorce eh. No? Meron. May Meron, kababalian. except. Ayan, Ang nakasulat. kababalian, maliwanag eh. Except for sexual immorality. Sabi nga, whoever divorces his wife, except for sexual immorality. May exception. May exception. Tapos nag-asawa ka, ang nakukumit mo, adultery. May kasalanan ka sa Diyos, adultery. And whoever marries her who is divorced commits adultery. Tama. Kasi nag-sexual immoral siya o nag-commit siya ng adultery. At pagka naman pinakasalan mo yung dahil sa nag-commit ng sexual immorality, pinakasalan mo, nagko-commit ka rin, sabi diyan, ng Pareho. o pareho kayo, di ba? So, unawain natin yung utos. Kasi teksto ng teksto itong mga ministro eh. Unawain nyo muna yung tineteksto nyo, baka mamaya kulang-kulang eh. Tama. Hanggat maaari, huwag magdi-divorce. Si Moses pumayag dahil sa katigasan ng ulo noong mga Israelita noong sa panahon niya. Okay, divorce kayo, pinayagan kayo ni Moses. Pero sa simula, hindi ganon. Hindi Ayaw ganon. ng Diyos na ng divorce. Bakit? I hate that, sabi ng Diyos. I hate that. Ayoko Gusto niya niya. buo ang pamilya eh. Niya buo pamilya. Pinapagsama ko, huwag niyong pag-iiwalayin. Yun ang tema dyan eh, no? Mhm. Pero hindi niya sinasabi na, bawal yan. No, hindi niya sinabi yun. I hate that. Kasi pag sinabi niya bawal, parang kahit ano mangyari, magpatayan na kayo dyan, kayo mag-asawa, basta wag kayo magdid. Hindi ba? Isipin mo kung halimbawa ang nangyari, yung isa nagtaksin o nahuli, kaya nga meron pang batas ang Pilipinas eh. Kapag nahuli mo sa akto, ang asawa mo na gumagawa ng immoralidad, nakikipagtalik sa iba, pag pinatay mo, hindi ka makakasuhan. Batas sa Yeah. Pilipinas yan. May batas sa Pilipinas Oo. na ganyan. Yeah. Di ba? Kaya God hates that kasi mauuwi saan? Yang immoralidad. Mauuwi sa patayan. O isipin mo kung ganun. Sa halip na wala nang choice yung iba, huhulihin ko na lang to para patayin ko. Isipin mo yun. Sa halip na, meron akong ground. Yan ang mali. Pagkatapos, papayagan nyo yung iba. Ewan ko kung lahat naman ng pinayagan, walang mahirap na pinayagan, kapatid na Erning. Lahat ng pinayagan nila may sinabi. At hindi lang sa karaniwang miyembro nila, Brad eh. Maging sa mga ministro, ilang mga ministro may ganyan eh. Meron akong kilalang ganyan eh, di ba? O, Father, kung ikaw itatamaan nito, di ko naman babanggitin ang pangalan mo eh. No? Kapatid na Erning. Kaya asawa ka dati. Pagkatapos, ewan ko kung ano nangyari. Tapos nag-asawa ka uli, pinayagan ka. Panahon yan, nung dating, yung tatay ni chairman. Panahon niya noon, nung nabubuhay pa. Tagal na yun. Yung ministro na yun, retirado na ngayon. Ang Retirado. ibig lang sabihin, kapatid na Jeriel, ay hindi natin napapansin na yung palang ginagawa ng leader o ng chairman o leader ng relihiyong yan ay lumalagpas na doon sa nararapat niyang gawin. Yan ang Sapagkat parang sinusupersede niya yung kalooban ng Diyos eh. Di ba? Parang nahihigitan niya yung kung ano yung kalooban ng Ama eh. Di ba? Yeah. Kaya hindi natin napapansin yon. Pero ngayon, bakit natin napapansin? Sapagkat bukas na isipan natin eh. Hindi po ba? Katulad po tayo ng mga Beryano. Meron ako nakausap na interpreter na ito ay isang Portuguese pero nagbabasa ng Biblia. Sabi niya ay sa Amerika uso yung divorce. Pero sabi niya sa akin,
Ano ang iyong pananaw tungkol diyan sa diborsyo? Eh, di sinitas ko yung sinitas natin, except for sexual immorality. Talagang God hates divorce, sabi ko sa kanya. Pero may exception. Sabi Yeah. niya, I believe the same thing as you believe. Sabi niya, I Mhm. supported you with that kind of belief, sabi niya. Pero sabi niya, kung ikaw ay diborsyado, diborsyada, eh, pwede ka bang mag-asawa pa? Kasi siya ang ginawa niya, nag-asawa pa siya. Kaya kaya hindi niya puwedeng protektahan yung sinasabi dun sa aklat din ng Roma at pati yung binasa ng kapatid na Jeriel na hindi ka puwedeng mag-asawa hangga't buhay pa yung asawa mo sapagkat makagagawa ka ng kasalanang adultery. 'Di po ba, mga kapatid? Ayaw natin ng gano'n. Sa pulmula, kasama 'yan sa 10 utos, eh, na huwag mong ikokobit yung asawa ng iba, 'di po ba? Kaya 'wag nating, isipin, mga kapatid, na ang tagapamahala o si chairman ay perpekto. Kailangan po basahin niyo, alamin ninyo, ito bang pasyang ito ay ayon pa sa Biblia? Baka ito'y pasyang kanya na lang para lang mabigyan ng kasiyahan yoong kakilala niya, lalo kung kaibigan niya. 'Yun ang problema ro'n, eh, 'di ho ba? Alam mo, Kapatid Erning, kaya ako, ang ano ko na lang, wala akong ikinasal na ganyan. Hindi ako magiging kasangkapan, no? Tama. Kasi hindi ko pwedeng questionin yung chairman eh. Oh, yan ang problema diyan sa samahan na yan. Yung chairman, kahit na kalokohan na yung ginagawa, kahit na alam mong hindi na ayon sa batas ng Diyos, hindi mo ma-question. Oh, kapatid niyo ko, mga kasama nating ministro nandiyan pa hanggang ngayon. Di ba? Hindi naman kayo makatanong. Kaya kayo, pupunta kayo sa telebisyon, pag may makeup kayo, meron kayong script, magte-texto kayo. Yan ang problema. Pero ang tanong, iniintindi nyo ba yung tinetexto nyo? Katulad niya, tinatalakay nyo yung divorce. Alam ba ninyo yung mga pangyayari sa kabuuan ng iglesia na kinabibilangan nyo ngayon? Di ba? Katulad niyan, yan sa Washington State, meron yan. O doon sa Calgary, meron din yan. Naku, nagdamdam pa nga yung anak eh. Bakit? Bakit daw ipinakasal ko? Uy, wala akong kinalaman dyan sa kasalan ng nanay mo. Ito, kung nakikinig ka rito. Ha? Ang nagpasya dyan, yung di umano, ay chairman. Okay? So wala kami actually, saan ikinasal? Aba, hindi doon sa lokal ko. Sa ibang lokal na, layo, sa Amerika. So ano kinalaman natin doon? So tayong mga ministro, katulad niya, pagka ministro ka dyan sa religion na yan, ano, kapatid na yan, hindi naman yung pananampalataya mo ituturo mo eh. Yung pananampalataya niya, kung ano interpretasyon niya, doon sa nakasulat. Tama. Mapapansin ko doon sa mga leksyon na ating, ginagamit sa pagsamba, nakasulat do'n, oh, by, nakasulat do'n, pangalan nung bumuo ng leksyon. Sa makatuwid, kapatid na Jeriel, ang bumuo ng leksyon, taong gaya din natin na puwedeng Yeah. magkamali. Ang Yeah. ating ginagawa sa klase, 'pag nagkaklase tayong mga ministro at mga manggagawa, kung ano yung ituturo yung aatasang magturo, yun ang atin po na ituturo sa iglesia. Sa makatwid, hindi natin kine-question. Tayo po ay passive. Ibig sabihin ng passive, kung ano lamang ang kanilang sasabihin, tanggap na lang tayo ng tanggap at yun ang ipapasa natin Eh, sa mga gullible kapatid. nga eh. Gullible. Tapos, Gullible. sabihin pa, oh, mag-apunti kayo. Ewan ko kung Oo, naintindihan niyo yung papunti apunti. pa tayo. Tala mo Mga doon. tala, Kung mga ano yung puntos. nila, o hindi kayo anya natatalian sa tanong. Okay. Pero yung tanong, brother, kailangan yung sagot yun nandun. Kaya, halimbawa, ang sagot eh, si Apostol Pedro. Sasabihin, tatanong mo, bawal po bang kumain ng dugo? Yan, pwede mo palitan yung tanong. Pero ang sasagot mo si Apostol Pedro. Pasensya na kayo ha, medyo magkaroon tayo ng konting ngitian para naman maintindihan nyo kung ano yung ginagawa natin noong tayo kasama pa natin sila no, doon sa talagang tamang paglilingkod. Kaya, alam nyo, sabi nga ako noon, estudyante pa lang ako. Pero hindi ko maturol. Hindi ko maturol, kapatid na Erling, kung ano mali. Pero alam ko may mali. Alam ko may sintonado. Mhm. Ha? Alam ko may sintonado doon sa tinuturo natin pero hindi ko matanong kasi natakot ka eh. Oh, di ba? Ah,
Ako bilang isang ministro na ako'y nag-umpisa 1974. Mula nang turuan kami do'n sa Pasig, lahat ng tagapagturo namin tinatanong namin pagkatapos may kasi sabi, "Anong tanong ninyo?" Nagtatanong kami. May mga sagot silang hindi nila kayang sagutin yung tanong natin. Mhm. Sasabihin nila na, "Malalaman mo na lang yan pagdating na ng panahon." Yeah. Kaya pagka may nagtanong sa atin sa panahon ng ating pagdodoktrina, yun din ang ating isasagot. "Ginoo, kapatid na ganito, yan pong tanong ninyo napakaganda po, pero ang sagot po niyan ay pagdating na ho ng panahon." Kaya yung mga dinodoktrinahan natin, maaaring dahil lang sa pakikisama natin na tayo ay mahilig makipagkaibigan, tayo ay nagpapakain, siguro na natangay na lang noong mga bagay-bagay na yon. Pero may mga question sa kanyang pag-iisip na hindi nasasagot kasi natin, eh. Sapagkat yan din naman ang ginagawa ng mga nagtuturo sa atin, kapatid na Jeriel. 'Pag Mm. nagtanong ka pa nga, minsan galit pa sila, eh. Sasagutin ka pa ng pagalit. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng matandang ministrong tagapagturo namin nun sa Pasig, oo. Mhm. Dapat po ay open-minded tayo. Oo, ang sabi nga sa Pedro, nakahanda kayong laging, sumagot sa mga tanong tungkol sa inyong pag-asa. Mhm. Nakasulat po 'yun sa unang Pedro kapitulo 3. Hindi na natin binabasa. Sa makatuwid, dito po sa atin ngayon, sa Iglesia ni Yahushua, open po rito. Hindi kami all-knowing, hindi kami omnisciente, ang Diyos lang po ang all-knowing. Sabi nga dun sa Roma, na parang sila'y nagpapakitang sila'y marunong, pero sila'y mangmang. Kami po ay mangmang, hindi po kami marunong, una bes. Kaya lang namin na nasasabi itong aming mga talatang nababasa natin sapagkat obviously yun naman ang talagang dapat basahin, eh. Yung unang Tesalonica 5:18, sa lahat ng pagkakataon ang dapat pasalamatan ay ang Diyos. O, 'di Tama. ba? Walang iba kundi ang Diyos. Mayro'n kang natulungan tao, salamat sa Diyos. Nagtagumpay ka sa negosyo, salamat sa Diyos. Mayro'n kang sakit, napagaling ka, salamat sa Diyos. Hindi ang iba minsan, eh, "Salamat kapatid na diakono, ha, dahil sa wala kayong kaasawang maghatid ng kulto de orasyon, salamat ng marami sa inyo. Napunta na do'n sa diakono, eh." Sabi naman ng diakono, "Hindi po ako dapat niyong pasalamatan." Pero bakit yung ibang kapatid gano'n ang kanilang isipan? Nalason, nahalason, nasanay, Kaya nasanay patay, nasanay sa mali. Kaya kita mo, sa ang mali. sabi ng kapatid na Felix Manalo, "Mga walang galang kayo!" 'Yan, walang galang kayo, sabi niya, isipin mo 'yan. Na walang paggalang sa Diyos eh. Bakit? Isipin mo, biyaya na galing sa Diyos, nagpasalamat doon sa natutulog lang naman doon sa pansitan, wala namang ginagawa. Wala Wala, namang ginagawa, di ba? Siya pa salamat po sa bagong kapilya. Brad, hindi naman niya na nagandog ng kapilya eh. Hindi naman niya pera yung pinambayad niya sa kapilya. Abuloy natin lahat yan. Kaya, salamat po Ama. Dapat ganun. Di gano'n, ba? 'yan. Dapat lagi, salamat po Ama. Oh, mahal na mahal mo namin kayo. Salamat Ama, mahal mo ako. O, di ba? Mm. Ah, pero sino nagsisisigaw na mahal namin kayo? Naku, yung bumati ng birthday ni chairman, eh, do'n pa sa loob ng templo nando'n yung mga ministro't mga manggagawa. Maraming maraming binabati ka namin, pinakamamahal namin, maligayang kaarawan, sabay-sabay 'yun. Ang tanong eto, Brad, do'n ba sa mga kasama do'n sa sumigaw na, "Binabati namin kayo sa inyong kaarawan, mahal na mahal namin kayo." Totoo kaya 'yun sa puso nila? Brad, meron doon nagtatanong sa atin, nandun apat eh. Mayro'n ba? Hanapin niyo kung sino doon. Pero nakita ko nandun yung mga nagtatanong. Yung mga nabubwisit na rin, nandun. Apat yung nakita ko, pero ewan ko kung ilan pa yung nandun. Ngayon sa ating Oh, ginagawang ito? yung pinapakita na nagpapasalamat na sa Central daw sila, sa Central, di ba? Oo, yeah. Yan. Meron dong mga alam natin na, oy, hindi naman kayo totoo eh. Pinobola nyo lang. Nambobola lang kayo eh, di ba? Ah, Totoo 'yun, kasi pero ito lang yan, brother. oh, Huwag nyo nang hanapin. Eh. Baka naman mapikot. Hahanapin nyo pa eh. Pahihirapan nyo. Totoo yun. Ito lang yan. Marami na pong gising. Kasi ito kapatid na Ernie. Ito sinasabi natin. Para kayo ay manatili dyan sa samahan na yan. Manatili kayo. Meron kayong talaan dyan, di ba? Pero wag nyong sampalatayanan kako na yung talaan na yan ay nakatalakay sa langit. No. Talaan lang yan sa organisasyon nyo. Okay? 'yun.
Walang Walang masama yan. kinalaman yan, yung langit. Yan, dyan lang yan sa inyo. Pero ang pananampalataya nyo, ay hindi, kung nakatala ako dito, nakatala ako sa langit. No, I don't believe that. O, tapos meron pang, eto nga, sabi nga tama yung ano, hindi ako naniniwalang iglesia lang ang maliligtas. Yung nagsasabi, bumalik na raw kami. Oo, oo, Oh, totoo yun. tama yung paniniwala niya eh. Oh, you can keep that, but you can also stay there if you want to. Pero wag mo na kaming ayain papunta dyan dahil sa ang kaligtasan mo, alam namin kung saan bahagi. Di ba? Yun ang aming pananaw. Maliligtas ka. Mabuti ka naman tao eh. Pero hindi doon sa unang pagkabuhay. Alam natin yun. Marami na tayong best pinag-aralan yan. So, kaya, gusto nyo dyan? Oh, marami tayo. Marami tayong kakilala ganyan eh. Na hindi na nila pananampalataya yung itinuturo ni chairman. Kasi alam nila how siya. Sabi nga nung kapatid natin, kasama natin palagi dito, no? How siya, yan ang kanyang salita. How siya naturo yan. At Ha? saka kapatid na Jeriel, maisingit ko ito, Mhm. may panalangin pa sila at may pagtuturo pa sila. Mahalin natin ang ating chairman sapagkat ginagawa niyang araw ang gabi. Wala na siyang pahinga, ang wika, sa kanyang pag-ibig sa iglesia. Naku po, walang pahinga. Ba't ganun ang pangangatawan ni chairman kung walang pahinga? Hindi, ito lang yan, kapatid na Erning. Ha? They can rest if they want to. Pero kayong mga ministro, you can't. Bakit? Alas 6 ng umaga, alas 7, gising, hilamos, Lakbay. lakbay lakad, lakbay sakay, o di ba ganyan tayo? Yeah, ganyan tayo nun eh. Walang Tayo. pahinga. Kayo walang pahinga. Eh sila, naku dami, aircon pa nga araw-araw yan eh. Aircon pa yung kwarto ng mga Punta yun. doon sa opisina, eh ikaw, Brad, magkapareho tayo ng distrito. Di ba? Tuwing umaga, hanggang tanghali, pagka pumunta tayo, pag nagkita-kita tayo sa Central, Oo, sa plaza eh. di ba, pag Lunes, tayo'y, ako nag-aaral ako noon kaya lagi ako nandun. Pero lahat ng Yeah. pastor, doon, di ba? Pupunta doon sa kanyang opisina. Mag-iiwalay tayo, tanghali na, hapon na, magtatanghalian na. Ano ginawa natin doon sa loob ng opisina niya? Walang ginawa tayo, magpentuhan lang tayo. Magkwentuhan, magtawanan yan. Walang masama doon. Ang sarap nga ng buhay, di ba? So, Sarap. huwag natin sabihin sa mga kapatid na hindi na nagpapahinga. Hindi. May researchers yan eh. Ang totoo, yung ibang mga researchers nilang nakakausap natin eh. Ano sabi sa atin? Hindi, pag nagre-research ka naman, kung ayaw nila, hindi naman nila tatanggapin kahit totoo. Wala rin. Yun sinasabi. O ibig sabihin, ito, para makita niyo yung loob. Alam niyo, ang aming ipapahayag sa inyo, yung mga salita na. Kasi pinupuna natin yan eh. Nagpapakalinis kasi. Huwag kayo magpakalinis. Hindi naman kayo napakalinis. Tapos ano pa pakilala ng iglesia na sila daw yung dalagang malinis. Hindi totoo yan. Huwag niyo paniwalaan yan. Bakit kamo? Ang dalagang malinis, yun ang ipipresenta ng Kristo sa kanyang ama at yun ang pakakasalan niya. Sino yun? Yun yung mga ni-rapture niya. So may mga maiiwan kahit sumasampalataya sa kanya, yung naiwan, hindi kasama sa ni-rapture, dahil hindi kasama sa dalagang malinis. Hindi kasama yun. Yeah. Simple. Kaya i-analyze natin yung doktrina. Katulad niya, teksto yung mga ministro, divorce, divorce. Para bang napakabawal, talagang malaking kasalanan. Pero pinapayagan naman ng tagamalang pangkalatan nila yung iba. Kahit na anong bawal natin dyan sa lukan, maya-maya may pahintulot na yung nandun sa tanggapang pangkalatan. O, siopaw ka na, sabi nga natin. Sabi nga, kapatid na Jeriel, pagka double standard, walang standard. Walang standard. So, the doctrine is questionable. Ang kini-question natin, doktrina. Bakit doktrina ang kini-question natin? Kasi yun ang ipinakakain ng mga pastor o ng mga priest o mga preacher sa tao. At yun ang ikinagigiba ng mga tao o ng mga templo ng Diyos. Pag nagkaroon ng maling pananampalataya, sa halip na magpasalamat sa Diyos kung kanino nagpapasalamat, ang sabi nga ng kapatid na Felix Manalo, mga ano? Masakit pakinggan yun, pero totoo eh. O, di ba? Mga lapastangan kayo! Pastangan kayo. Yeah. Sabi niya.
Kaya kung buhay si kapatid na Felix Manalo ngayon at, ang ginagawa ng mga miyembro sa kanilang chairman, madidinig niya tiyak na magagalit ang Ay, kapatid na Felix sigurado. Manalo. Sigurado yan. Sigurado yan. At saka yung ginawa niya, naku po, hindi ba? Na yan. Isang malaking kalapastanganan yun. Kaya, ako, kapatid na Ernie, personal, no? Personal, siniyasat kong mabuti. Ano nangyari? Sabi nga ng mga Pilipino na kanto, anyari. Di ba? Oo. Anyari. Ano nangyari? Oh, ano nangyari? Bakit nagkaganon? May sagutan Diyos eh. Tandaan mo, yun ang sinasagot ng Diyos sa atin eh. Kapag ka ginigiba ang templo ko, gigibain ko rin yung manggigiba ng templo ko. O, di ba? Ito Nag-iba? parang nagigiba ang templo nyo, Ama, Amang Yahuwah, sa pamamagitan ng maling doktrina. Mali ang tinuturo nyo. Pinalalabas pa ng Diyos, napakasama. Pagkatapos sila napakabait. Sabi, bawal ng Diyos ang divorce. Hindi kayo dapat mag-divorce. Sabi ng Diyos. Ayan. Oo, gano'n eh. O sabi ng tagapamahala pa, pwede na. Sige, mag-asawa ka. Mabait pa sa Yan Diyos. ang masakit dun eh. Yan ang hindi Sino man natin hindi napapansin. magbubuwis yan sa mga taong yan? Di ba? Masakit po pakinggan itong sinasabi namin. Pareho nyo rin kami. Minahal din naman natin yung mga taong yan eh. Pero it's time to wake up. It's time for us to be awakened. What does God want? Isa lang ang ating pahahalagan at pinakamamahal na taong nilalang ng Diyos. Isa lang. Isa lang. Ang Yeah. Panginoong Yahushua lang. Wala nang iba. Sabi nga ni Pablo eh, nung nagtatalo-talo yung mga magkakapatid noong panahon niya eh. Diba? Ako anya kay Apollos, ako anya kay Pablo. So sabi ni Pablo, "Saan ba kayo? Ako ba anyang ano? Ako ba naman Ipinako sa para krus. sa inyo?" Yeah. Ibig lang sabihin, maging ang mga apostol, mapapansin natin, ayaw nila ng kapurihang pansarili. Ayaw Ayaw nila. nila ng gano'n. Sapagkat ang sabi nga ni Pablo sa Pilipos, ay taglayin ninyo o magtaglay kayo ng isipang naka Yahushua. Isipan ng kapakumbabaan, kumot siyang ulo natin eh. Ang iglesia kasi hindi naman po isang organized religion po yan. Yan po ay community of believers. Baka Yes. kayo ay nagkakamali na akala niyo iglesia, 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 iglesia. Pag wala ka rito, hindi yan po ay community of believers. Saan ka man ang panig ng mundo, saan ka man nandoon. Kung ang pananampalataya mo ay tama at ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, kasama ka doon sa iglesyang itinayo ng Kristo. Tinubos ng dugo niya. Community of believers po yan. Hindi po organized religion po yan. Yeah. Pwede nilang basahin eh. Kasi sinasabi nila, sino man taong pumasok sa akin. Sabi Yun. ng, ano ba katumbas ng pagpasok? Sabi niya, if you wish to become my disciple, Yun. diba? Deny yourself. Carry up your cross and follow me. Yun ang pagpasok. Follow. Follow me. Hindi yung para ka nag-member sa isang organisasyon. Di ba? Yeah. Kabasa lang ng, and members in particular. Member ka nung katawan. Ano ibig sabihin na naging member ka nung katawan? Naging followers ka. Doon na naman babagsak. Yes. Followers ka ng Kristo. Followers ka ng Kristo. Ay, sino ba sinusunod nyo ngayon? Sige nga. Ang Sige Kristo. nga. Oh. Hmm. Ang Kristo sabi niya, nung lumapit siya sa mga apostol, ano sabi niya? Ang lahat ng lahat ng kapamahalaan sa langit lupa binigay na sa akin. Sino ngayon ang tinikilala niyong tagapamahalang pangkalahatan na na pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan? Hindi naman si Yahushua eh. Hindi. Si chairman, Brad, si chairman. Chairman eh. Kaya ito namang si chairman ay dahil doon sa Shan TV, kaya ang kanyang pasya ay higit pa doon sa nakasulat sa Biblia. Yeah. Pwede na yan. I hate divorce. Hindi, pwede yan. Kahit na, sige, basta gawin mo yan. Kasi sino may utos niya? Si TP po si chairman. Akala ko Pasya pa. po yan eh. Pasya po yan ng TP. Oo, pasya ng TP. Isipin Alam mo, niyo, nung pasya araw, ng nung TP. high school ako, merong pelikulang ganyan eh. Yung bold na pelikula, TP. Si TP. Naalala ko tuloy TP. TP. Merong ganong pelikula na malaswang pelikula eh. Nung araw. Ang ating pong layunin dito, kapatid na Jirel, bagamat tayo ay nangingiti, natatawa, pero
alam niyo ang layunin po natin dito buksan ang isipan ng mga miyembro. Eh, Yung mga pamunuan nila, yung hierarkiya ng leadership nila po, hindi na po ayaw na nilang magbago, hindi na nila lalayasan yung kwarta nila, yung propiedad nila. Kayong mga nasa ibaba na mga miyembro, kayo po ang yeah. ginigising ng Mm. ating palatuntunang ito o programang ito. Kaya Oh, sinabi mo yung hierarchy, kapatid na Erning, yeah. sinabi mo yung hierarchy na yan. Alam mo, meron akong isi-share na isang talata para So, bago kasi tayo manalangin, yeah. ganyan, bago tayo manalangin, kapag kasi ganyan, kapatid na Erning, magandang maunawaan natin yung hierarchy ng Yeah. Biblia. Yung iglesia na itinatag ng Panginoong Yahushua. Di ba? Na binubuo Yan. yan ng mga mananampalataya. Ito isi-share ko na to. Palalakihin muna natin. Ito po yung huli natin babasahin dito sa Oo. programa ko ngayong gabi. Ang ganda po nito Mabuti na meron tayo natututunan Kasi mahalaga yung Biblia Hindi pwedeng baliwalain natin yan. Ayan po. Yeah, basahin natin. Nakikita po ba ninyo? Tama, andiyan na. Yeah. Ayan. But I want you, ito, nasa 3 But I want you to understand that the Christ is the head, authority over of every man. And man is the head of woman, and God is the head of the Christ. Ayan ang yan, kapatid. Ayan na Yan ang nakasulat. hierarkiya Ayan liwanag. Di ba? na Kailangan makadiyos. tiyanan nyo natin na ang ulo o otoridad over sa mga tao ang Panginoong Yahushua. At ang lalaki naman, ikaw naman yung bahala sa asawa mo. Ikaw naman yung head ng asawa mo. Di ba? Oo. Pero Pero, alam naman yan, hindi ibig sabihin ikaw may-ari sa asawa mo. hindi. Hindi ka papalian yun. And God is the head of the Christ. So God, the Christ, and all of us. Yan po ang hierarkiya. Pag meron pa kayong ibang binasa niya, makikita nyo pa, do not, sabi nga di ba, do not act like a king. To Doon those sa who unang Pedro to 5:3, the flock that was pababa given. hanggang 4. Huwag kayo anyang maghahari. Hindi, mag-aari-arian kami, trono ka pa. Di ba? Ayan, kapatid na Erning, yan ang huli nating ibinahagi ngayong gabi. So, Bueno, nasagot po ba yung tinatanong? nasagot natin ang tanong ng ating kapatid. Salamat sa tanong at yan po ay ating sinagot sa magitan po ng Biblia, no? At napunta tayo sa diborsyo, may kaugnayan din po sa ating layuning ang mga aral na ito ay madinig ng ating kapwa. Maasa kami na minsan pa po ay naliwanagan natin ang mensahe na ating pong tinalakay at magwawakas tayong muli sa yugtong ito sa magitan po ng panalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa patuloy ka pong nahabag sa amin. Nililinaw mo sa amin ang mga aral mo na dapat naming sampalatayanan at dapat namin sundin. Ikaw lamang ang dapat naming pasalamatan sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa aming buhay. Mabuti man o hindi nakabuti sapagkat maaaring nasaktan kami pero dapat pa rin kaming magpasalamat sa iyo sapagkat pinayagan mo makatawid kami sa anumang masasamang nagaganap din sa amin. Tulungan mo po na maunawaan ito ng mga tao, lalo na po yung mga tinawag mo na Ama, na huwag silang mabaling sa mga pinuno o sa mga nagtuturo katulad namin. Tulungan mo po na ang bawat nakikinig sa iyo po umasa. Ikaw po ang kanilang pasalamatan. Ikaw po ang kanilang sambahin. Huwag ka nilang huwag ka naming lalapastanganin kapagkat ang biyaya ay nanggagaling lamang sa iyo. Ama, sumasampalataya kami na kung kami may natututo, ikaw rin ang may goong kalooban na matutunan namin ang mga bagay na ito. Salamat po sa iyong mga pagtuturo o aming Ama. Panginoong Yahushua, patuloy mo kami ipamagitan sa Ama. Ama, iugnay mo kami sa espiritu ng iyong bugtong na anak upang ang aming espiritu ay laging nakaugnay po sa iyo. Sumasampalataya kami na pinagpala mo na
ang lahat ng katauhan sa mundo at mga pinuno ng mga bansa na sa kanilang mga pagpapasya, wala po sanang masasawi, wala na po sanang masasaktan. Upang kami naman ay makapagpatuloy ng pagpapalaganap ng iyong mga kaloob. Sumasampalataya kaming dininig mo ng aming panalangin, pinagpala mo na kaming lahat, lahat ng mga nilalang mo sa mundo. Ano man ang kanilang pananampalataya, kulay at kanilang tradisyon. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan po ng iyong anak, naming tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua Hamashiach. Amen. Amen. Okay, hanggang sa muli po at inaanyayahan natin sila sa ating pagsamba sa Sabado at Linggo.